Ngayon ang gagawin natin, titingnan natin kung gaano ka-accurate ang auto RTH ng DJI Neo. So ang gagawin muna natin, i-on lang muna natin ang DJI Neo, hindi natin i-calibrate ang compass. So yan, subukan natin ang RTH ng DJI Neo kung gaano talaga ka-accurate. Pag nagpapalipad pala ako, una kong ino-on dito ang DJI Goggles N3. Yan, tapos sunod ang Motion Controller 3. Tapos sunod naman dyan, eto, DJI Neo. Tingnan natin yung settings. Settings naman, ang settings ko naman dito sa safety, ang gawin ko lang 30 meters kasi wala namang ano dito eh. Ayan, 30 meters lang yung auto RTH altitude. Yan yung settings natin sa RTH altitude. Sukatin natin, tingnan natin talaga kung gaano ka-accurate yung RTH ng DJI Neo. So yan, 20 satellites na yung connected. Take off na tayo. Yan, dalawang short press dito sa lock button, tapos isang long press. Ayan na, nag take off na ang DJI Neo. So yan, dito na tayo sa may screen, dito na tayo sa goggles. So yan, subukan lang natin kung gaano ka-accurate ang DJI Neo. Isa kasi ito sa napansin ko eh, sa DJI Neo, hindi siya katulad ng Mini 3, mabilis mag-connect sa satellite. Ang DJI Neo minsan mabagal, halos ang tagal mag-connect ng satellite. Minsan nagko-connect naman siya pero nagko-fluctuate. Halimbawa 30, ayan o, tingnan nyo 18, 17, ayan o, pabago-bago yung connected na satellite, di ba? Napansin nyo? Hindi siya katulad ng ibang DJI drone na pag nag-fix talaga, kumbaga mas dumadami yung connected na satellite. Ito, pabago-bago, bumababa, tumataas. So yan, lipad muna tayo, kumbaga warm up muna natin ang DJI Neo. Naka normal mode lang ako para masubukan din natin. Tingnan nyo yung ano, connected na satellite, right side sa baba. Ayan o, pabago-bago. Ayan o, 28, 27. Sa DJI Mini 3 ko, talaga ano eh, kumbaga minsan fix, minsan naman tumataas, pero hindi nagpa-fluctuate na katulad nito. May oras na 28 tas biglang babagsak yung connected na satellite, diba? Parang ewan ko ba sa pagkakagawa ng DJI Neo. Siguro ko sa, siyempre dahil compact, napakaliit, nagkakaroon ng interference sa loob. Ayun, 29. Ayan, nakita nyo, biglang 32. 29 pa lang kanina, biglang nag 32 satellite. Ngayon, gagawin natin, so diba nag take off tayo, hindi tayo nag calibrate ng compass. Ngayon i-RTH na natin. Ayan, i-RTH ko na ha. Ayun, tingnan natin. Yung altitude dapat 30. Yun ang settings natin kanina, 30 meters. Lumagpas man yan, konti lang. Ayun, sakto, 30 meters yung altitude. So ngayon ang gagawin natin, hintayin natin mag RTH. So dyan natin nilagay yung ano, yung DJI Neo dito sa gitna ng dalawang tsinelas. Ngayon tingnan natin, ayan, di ko na kinokontrol ha. Asan na yun? Ayun na. Tingnan natin kung accurate talaga. Asan na, hindi ko masyado makita. Ayan, tingnan nyo kung ano kalayo. Ayan o, nandito, dito yung tsinelas, nandito yung tsinelas, tingnan nyo. Tapos ang layo ng ano, ng DJI Neo.
Halos 7 meters. 7 to 8 meters. Ayan o. Tingnan nyo. 7 to 8 meters yung distance ng unang RTH nya. Ayun na, naglanding na. Ayan na, tingnan nyo. Galing dito papunta rito sa unahan. Ang layo. 7 to 8 meters. Ayan o. Hindi siya nag-take off. Ay, hindi siya naglanding dun sa kung saan siya nag-take off. Ang layo. Dito, sipin nyo yan, 8 meters, 7 to 8 meters yung distance niya. Dapat dun yan babalik eh. So yan, unang subok natin ng RTH, 7 to 8 meters yung distance sa home point. Ang layo, di ba? Ngayon, i-off natin yung DJI Neo. Subukan natin mag-calibrate naman ng compass. Kasi kanina hindi tayo nag-calibrate, di ba? Kasi nga, sinusubukan ko kung ano yung magiging pagkakaiba or magiging epekto dito sa DJI Neo pag pinalipad natin ng hindi nakakalibrate tapos nakakalibrate naman ang compass. So ngayon, i-off ko. So ito, off ko muna ang DJI Neo. Tapos controller, tapos itong goggles. Ayan. So ito, balik tayo dito. Ngayon, ang gawin natin, so yan, iyon ko muna ang goggles. Ayun, naka-on ang goggles. Tapos sunod ang motion controller 3. Tapos on ko na ang DJI Neo. So ngayon, subukan naman natin i-calibrate yung compass kung ano yung pagkakaiba. Kasi kanina, di ba, halos 7 to 8 meters yung distance niya sa home point. Doon siya nagland. Ngayon, subukan natin i-calibrate yung compass. Left side. Yan, settings. Tapos safety. Hanapin natin ang aircraft compass calibration. Start. Yun. Tapos rotate aircraft 360 vertically. Yun, patayo. So yan, okay na. So yan, subukan natin paliparin na naka-calibrate na yung compass. Yan, sa gitna ulit ng chinelas. Yan, sa gitna ng dalawang chinelas. So yan, take off na tayo. Dalawang short press dito sa lock button, unlock, tapos lock button, tapos isang long press. Ayan na, take off na tayo. So ayan, palayuin ko muna. So ayan, palayuin mo muna natin yung DJI Neo. Warm up muna natin. Yung satellite na connected, 32 satellites. Tapos balik ulit tayo para masubukan natin. Ayan, taas natin ng konti kasi 30 meters yung ano eh, set up natin sa auto RTH altitude. Yun, 58% yung battery. Naka normal mode lang tayo para hindi masyadong maano sa battery. 32 satellites yung connected. So yan, 96%. Itapat natin dito sa pinakadulong parte ng seawall. Tapos mag auto RTH na tayo. Subukan natin kung ano yung pinagkaiba ng nakakalibrate yung compass tapos yung hindi kinalibrate pag nagpalipad. So yan, balik na tayo.
So ito, ayan, RTH na natin, long press dito. Ayun. So yan ang gagawin niya, tataas siya ng 30 meters tapos babalik na dito. Yan, 30 meters, yun, 230 plus meters yung distance. Ngayon tandaan natin, kasi kanina di ba, ayan, naka RTH na. So yan, dyan siya nag take off. Ayan na, pabalik na. Kanina ang layo, doon naglanding. Hindi natin kinalibrate kanina, hindi natin kinalibrate yung compass. Doon siya naglanding, hindi siya nakabalik sa home point. Ngayon subukan ulit natin kung gaano siya kalayo. Ayan na, nandyan yung nilagay natin tsinelas. Ayan na, landing na ang DJI Neo. Tingnan nyo, ang layo pa rin, hindi pa rin siya naglanding dito sa may tsinelas ko. Ang layo, cancel na natin. Ayun, tingnan nyo, nandito yung tsinelas ko, tapos yung DJI Neo, konti lang yung diferensya sa ano yun, yung sa unang lipad, sa unang subok natin na kinalibrate. Ayan dyan siya sa tapat na yan. Kanina dun siya naglanding. Ngayon dito na naman, kinalibrate ko na yung yung compass nyan. So yan, doble ingat po tayo sa DJI Neo pag nagpapalipad, kasi yun nga, hindi accurate yung RTH, yung home point niya layo. Naglanding siya, in-update ko pa yung home point, pero bumalik pa rin dun, mga 7 meters yung distance pa rin, ang layo sa home point. So maganda lang yan kung sabihin natin hindi nagdi-disconnect sa goggle sa controller. Paano kung sabihin natin nagkaroon ng senaryo na nag-disconnect sa goggles tapos controller, paano yun? Hindi mo na yun makokontrol. Pag auto RTH nya, kung saan siya lalapag, doon na. Paano kung may mga kable ng kuryente, or kaya bahay, or kaya punong kahoy, or tubig, ganito, dagat, diba? Wala na. Kaya mas maigi na mag take off kayo sa malawak talagang lugar, yung wala siyang sasabitan. Ito kagad yung napansin ko sa DJI Neo, hindi accurate yung RTH nya. Kahit sabihin natin na nag take off tayo, nag-update pa tayo ng home point, malayo pa rin kung saan siya naglanding, malayo sa home point. Kaya yan, doble ingat tayo sa mga kapwa ko na mga beginner dyan. Ito lang yung maiambag ko sa inyo ngayon. Marami pa tayong gagawing mga video. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.